money yung van? Okay lang naman. Konti lang. Good morning, pumpkins! Welcome to my first vlog ever! Okay, I'm gonna record everything. So from expenses, lots of food, karagatan, dalampasigan, kabundukan, lahat. So not just for my own memories to look back on, but also to give you some tips and info if you ever plan to visit Bantayan Island. The journey starts here in Ninoy Aquino International Airport Terminal 2, bound to Cebu. I'm your ate, tita, ninang, TL, coach, and your mama. I'm Colette, and this is my off-duty diaries. Tara na! Sama ka? Time check. Ma'am, upong 13 lang. Tighten. Pull loose end of the strap. Touchdown. Cebu. Maayong pag-abot sa Cebu. So ayun na nga, hello mga bebe, magandang gabi. Dahil sobrang travel talaga from the airport going to Hagnaya Port and then here sa Bantayan. So from Mactan, Cebu Airport is nag-rent a car kami for 2,500 pesos for 5 packs na. So nangyari is parang 500 each lang kami, which is still convenient. Pwede rin mag-stop over kung kailangan mag-photoshoot or magkakape, kahit ano. So from airport na mismo, going to Hagnaya, it took us 3 hours. Meron naman kayong option na mag-commute kasi actually, ang initial plan namin is magko-commute kami. So, from the airport itself is may makikita kayo na bus doon, yung My Bus. Ang pamasahe lang doon is 50 pesos lang siya. Pero kung kayo ay magko-commute, 50 pesos na sa My Bus, going to North Bus Terminal doon sa may SM City, Cebu, it's around 280 to 300 pesos going to Hagnaya na. So, from Hagnaya Port, nakarating kami doon around 10:30 in the morning. So pagpasok namin doon, ang binayaran lang namin each is 330 pesos plus 25 pesos na terminal fee. So suma total is 355 pesos each. And then nakaalis yung ferry ng around 11 in the morning. Tapos nakarating kami dito sa may Santa Fe sa Bantayan ng mga alas 12 na ng tanghali. Doon sa port, dito sa tinitirahan namin ngayon, pansamantala, MRF homestay ito. So, just like 5-10 minute drive from the port. Ang bilis lang. Nakuha ito ni ate ay ng 2 rooms kasi. So, parang 2,200 pesos per night, dun sa 2 rooms na yon. Pumunta kami sa karinderya na parang few blocks away lang dito sa pinagstayan namin. And hindi mo i-expect yung pagkain kasi syempre, simpleng karinderya, wag ka mga be, ang sarap ng pagkain. So yung gulay na nakuha namin, kasi kumuha kami ng 7 ulam eh. Ang ulam lang is around 30 pesos lang. Tapos, 15 pesos na kanin. Tapos yung Bicol Express na nakuha namin is 60 pesos. Kung titingnan mo yung mga ulam, hindi siya appetizing tingnan. Pero pag natikma mo, be, ang sarap. So, yung total na nakain namin for 5 packs, just like less than 400 pesos. Recommended ko siya kung talagang kailangan mong maging tight sa budget. Tapos yun lang, pagtapos namin kumain is nagpahinga muna kami. Pumunta na kami dun sa MG Square kanina ng around 6 or 7 p.m. Good evening, dito kami sa MG Square. Actually, tindera na ako dito. Hindi ako customer dito. Andito kami, si Anna Joy and the friends. Yan. Tropa, that's entertainment yan. Parang sa isang araw, ilang Marami din po. Maraming tao dito palagi. Chismis na ako. Long weekend lang. Long weekend lang. Pero pag yung regular days lang.
Basta ano. 200. Tapos inutuwa ko ni Ana Joy, ang ganda ko daw. May bibili ako 10. 10 pa. Ito, baka gusto mo, ma'am. Yes, ma'am. 45 dito po. 80 yung mga bonus. Sige, pag may dumaan. 90 at saka yung 70 ng 130. Promodizer ako ng araw eh. Pag may dumaan dito. Sir, coffee corner po. Mga burgers. Baka gusto nila. Ma'am, feeling ko sa personality mo talaga, para kang ano, ito mga bagay sa'yo. Yan, mga ganyan. Mura lang, ma'am. 85 lang yan. Pero sa'yo, 90 na lang. Napakamura naman doon. Total bill in their point is 1965. So it's 11:30 bukas. We have a land tour. Siyempre, papakita ko sa inyo mga ganap for tomorrow. But for now, I need to work kasi Friday ngayon. Bukas na talaga yung off-duty diaries ko. So, see you guys tomorrow. Good night. Nakita na ba kayo ng bubuyog na maganda? Ako yun. Oh, ang gaganda nila, di ba? Ayun na nga. Hello mga be. So second day natin dito sa May Bantayan Island. So mga around 9:30 in the morning, sinundo na kami ni Kuya Jerry. Siya yung mag-ahatid sa atin sa land tour tsaka island tour. Ang una namin pinuntahan is yung The Ruins. Makikita niyo yung video. First stop, The Ruins. Sabay nahulog doon. Ang ganda ng tubig. Ganda ko. Ganda ko. Sa abroad. Picture. Tayo mga ano? Oo. Salamat po. Abu Dhabi. Bakala. Welcome to Magica. Mangrove Garden Integrated Ecotourism Conservation. Ang haba! Naglibog ka? Oy! Naglibog ka? Sometimes, ganun. Ano yung meaning nun, kuya? Naglibog ka? Naguguluhan, confused. Ito yung mangrove. Oh. Salamat sa ambag mo sa kalikasan na kapag bumabagyo. Oh. Sawi ka ba? Pupunta ka ba dito? Murahin mo na lang na ganun. Kagabi, namura ko na. Okay, picture tayo, 5. Pumunta kami ng Omagica. Omagica! Yun na yung mangrove. Tapos, Camp Sawi. Maglublob sa kama. Ngumalngal. Pagkatapos, bangon. Para magwagi. Ikot lang namin siya. Para mabuo. Makakita yung mangrove. Ang ganda niya. Patayin sa sindak si Barbara. Ngayon, nahabol ka, no? Tapos ito, andito na kami sa Coconut Road. Aura-aura. Kunwari itita ka na ano, yung sa video, okay? Yung mga yung gaganon ko. Saan tayo pupunta ulit? Yung beach? Sandira.
nga, nagpunta kami ng Kota Beach. Yan yung last stop namin. Pero hindi kinaya ng powers ko. Sobrang init. So, parang kang iniihaw talaga. Kaya yun, we just stay there for a few minutes. Tapos, nagbili-bili lang kami ng souvenirs. And then after that, balik na kami sa MRF homestay para mag-lunch. Ayun na, nagutom kami. Tapos, pahinga na. Yun na yung end ng day namin. Yun lang! Marimar! Ow! Kamusta mo yung pasi? Gusto niya. Oo. Maganda purpose niya, no? Oh. Maraming purpose to. Kunwari gaya ka ibang planeta. Kukuha ka lang ng signal. Ganyan, no? Ganon. Tama si ate. Di ba may signal ka na? Good morning mga bebe! So it's our second day ng tour dito sa Bantayan Island. So kahapon is land tour, today is island tour. Ang first itinerary natin is going to Ilantagaan Island. So doon daw tayo mag-snorkeling as per Kuya Jerry. So from MRF homestay na pinagtutulugan namin is 10-minute ride papunta doon sa port. Port ba yun Kuya Jerry? Parang tourism area. And then magbabangka tayo, 20 minutes going to Ilantagaan. So doon tayo mag-snorkel. Ganon. And then pagkatapos nun, siguro mga an hour, magstay lang kami doon for snorkeling dahil gusto talaga ni ate. Ay, pupunta na tayo ng Baygad Lagoon. So sa Baygad Lagoon, parang ano yun, maganda daw sabi ni Kuya Jerry kasi high tide ngayon. And then last itinerary natin is yung Virgin Island. Doon na tayo mag-drone. Aura. Sana makaabot tayo ng sunset. Kasi gusto ko talaga makuhaan yung sunset. Gusto ko yun. Tapos ganun no, shake. Thirst trap. In-game talaga yan palagi. Ganun. Nakata tayo Ganun. Ay, kuya. Ano ba tayo, kuya? Dito tayo, sir. Lalakad na. Yun na pala. Barangay budget. Summary of income and expenditures. Kita nyo yan, DPWH. Transparency. Sabi mo, walang baha dito. Walang baha dito, mga be. Hi! Good morning po! Thank you! Opo. 100 pesos. So, 500 ang binayaran natin. Salamat po. Hello mga bebe, andito pa rin tayo sa Ilantagaan at yung 4 na Teletubbies nandun sa dagat, nag-snorkeling. So bonding kami dito ni Kuya Jerry ngayon, ang aming tour guide. Kung gusto nyong pumunta dito tapos mag-island tour kayo tsaka land tour, kontakin nyo ang Little Bossing Tours. So base sila sa Cebu pero yung mga tour guide nandito sa Bantayan, 8 daw sila dito. Kuya Jerry, i-ano mo nga yung phone number mo please? 0907-518-9039. Yon, ganon katatag yung number. So pag gusto nyo, yung package na nakuha namin, I think it's around 3,800 for 2 days na for 3 packs. Pero mababait sila Kuya Jerry, yung may-ari, 5 packs na yung 3,800. So parang umaabot lang ng mga 700, 800 lang yung per packs. Ayun, kontakin nyo sila. Lalagay ko yung number pag dito ni Jeb. Siyempre hindi ako mag-i-edit eh. Sure lang. So hello mga bebe, it's 1 in the afternoon na katatapos lang namin mag-lunch. Andito kami sa Baygad Lagoon. Ang ganda ng place, ganyan. Nakisilong muna ako kasi sobrang init. Tapos yung mga Teletubbies andun, paligo na sila sa dagat. Nagkipag-usap ako kay Kuya Jerry kasi ang entrance dito, pagpasok dun sa Lagoon is 250 pesos. Pero di naman siya masyadong, Kuya Jerry. Parang hindi, wala. Lilibot ka lang ng konti. So sabi ko, dito na lang kami sa labas, papalipad lang kami ng drone.
Tapos, punta na kami ng Virgin Island. Sayang din naman yung 250, Kuya Jen, no? Doon lang masulit niyo lahat doon. True. Pwede naman palipad ng drone, nandito kami sa labas, hindi na kami kailangan mag-entrance. Pero kung gusto nyo, papakita ko sa inyo yung itsura nung Baigad from the heavens. I-appreciate nyo na lang, okay? Lang! Welcome to Virgin Island. Ako yan eh. Virgin. Charot na. Oo. Gusto mo yan? Grabe. Wow. Thank you, Lord, for this. Hello po. Magandang hapon. Kuya Jerry, babayaran din kita? Hindi pa. 5 po kami. So, 350 each. So, 5 kami, 1,750. Thank you, Riza. Riza May Senon. Okay. Tsaka resba na lang po. Sure. Libre na to, ma'am. Libre na. So, libre na, guys. Kasama na doon sa binayaran natin na 350. Parang mas gusto ko Wait, Kuya Jack! Wait! Charot lang. Nagyapak na ako. Be, huwag kang magduyan. Kasi mapapahamok ka. Abe? Kaya ito na lang, truck yan. Hello mga bebe. So nilibre ako ng kapatid ko ng shake. Tapos bigla akong tumakas sa kanila. Maglalakad-lakad muna tayo. So nakausap si ko yung barista, yung gumawa nitong shake na to. Sabi niya, yung room dito for 2 is 4,500 per night. Tapos kung 4 kayo, 6,000. So ito na nga mga bebe. Andito na kami ngayon sa Cebu. Nakabalik na kami from Bantayan. Kukwento lang ako ng mga takeaways ko from this trip, okay? So number 1 is wag na wag kang babiyahe, lalo na kung VA ka, na may pasok ka pa. Diyos ko, nagbiyahe kami ng Thursday, actually Thursday siya ng night shift ko. So I still have like 3-4 hours dun sa natitirang shift and then log out. And then Friday kinabukasan, may shift pa din. Huwag ka nang bumiyahe ng ganun. Pag weekend ka na lang. Number 2 na takeaway ko is when you visit Bantayan, i-expect mo na yung mga locals ay napaka-accommodating nila. Very welcoming. Hindi sila mapilit, hindi kagaya ng ibang province na pupuntahan mo na pag nagbenta ng pearls, Mom, bili na kayo. Tapos pag sinabi mong hindi, pipiliti ka pa rin, sila hindi. Pag sinabi mong ayaw mo, sige ma'am, magandang gabi po, bye-bye. Ang galing, di ba? And number 3, sa totoo lang, ang first honor ko talaga pagdating sa mga probinsya na pinupuntahan ko is yung Panglao, Bohol. Pero ngayon sobra. Napalitan na ng Bantayan Island. Ang ganda. Highly recommended. Tsaka kung kailangan nyo mag-explore ng kayo lang, ang dami nyo makukuha ng mga accommodations doon, ang dami nyo makukuha ng mga rooms doon na mas mura pa. Sobrang mura pati ng pagkain. Ang galing. Habang naglalakad kami sa Pampanga sa Virgin Island, Jeb approached me and said he took some videos of me while I was just looking at the sea and thinking. Sabi niya sa akin, Ate, kuha ka ng reflection mo kung ano yung natutunan mo at takeaways mo sa trip na to. Sa totoo lang, nagninilay-nilay naman talaga ako habang nakatulala at saka pinapanood yung alon ng dagat. Since this is my first vlog, I realized that this is not easy.
If I really want to vlog, I need to find something I truly love. To find something I'm passionate of doing. And I feel like this might be it. But to be honest, it's not simple at all. I thought it was just about traveling and holding a camera, arte-arte, eme-eme. But no. There's so much more that goes on behind the scenes. From editing, voiceover, planning. Kaya I really admire vloggers and content creators, especially those who do everything on their own. So mga bebe, if you're also thinking of starting, remember this. It's not easy. But if it's your passion, of course, every effort will always be worth it. Maybe this is the path I'm meant to take. We'll see.